yan yung financials namin ng Canada. So yun yung nagawa ko. Pinanalyze ko. Hello mga katambayers! Once again, you're watching the JB2 vlog. So for today's video ay samahan niyo ako pumasok sa work as a senior accountant here in Canada. So time check, alas 8 na ng umaga. And doon banda yung bahay namin kung saan ako nakatira doon. So maglalakad ako ng mga 9 to 12 minutes papuntang bus stop kung saan sasakay ako ng bus for more than an hour papuntang office. So medyo malayo yung work ko dito. Pero kaya lang. Yung mahirap lang talaga is during winter or lalo na pag may snow at saka during rainy seasons. Yun yung mahirap kasi mahirap mag-commute na ganun. So yeah, actually late na ako. Late na parang hindi kasi wala kaming time in time out. So as long as na maka work ka ng 8 hours, okay na yan. So samahan niyo ako guys sa aking pag-travel. So ito yung itsura na dinadaanan ko papuntang bus stop. So dun banda papuntang downtown may train siya. So andyan yung King George Station, tapos sunod yan dito banda naman is Surrey Central Station. So ako mag-wait lang ako ng bus dito banda, malapit na. Yan. So hindi ko na kailangang pumunta doon banda sa may station. Yeah, malapit na ako sa bus stop guys. So sa bus stop, yung katabi niyan ay isang park na tinatawag na Holland Park. So yung nakikita nyo from here up to there ay yung Holland Park. So pag may mga events dito sa lugar na to, sa Surrey, usually dito ginaganap kasi meron malawak na field doon. And maganda dito guys, lalo na pag summer. Maraming tumatakbo dito, nag-exercise. Yan si kuya nga tumatakbo nga kahit malamig. Yan. So yan yung buong field, pwede mong ikutin yan. Lagi ako nagtatakbo dito, so pwede ikutin yan. Yan. So doon ako nanggaling kanina. So ito yung bus stop sinasabi ko. So yung sasakyan ko dahil ay 321. So bale, nakwento ko lang, yung travel ko nito ay around 1 hour, diba? So dalawang sakay ako actually. So from here magta-travel ako ng siguro 30 minutes. Then sasakay ulit ako ng another bus makarating ng office, another 30 minutes. Tapos mag-work ako or maglalakad ako ng konti, mga 10 minutes papuntang office mismo. So medyo malayo talaga siya, kaya mahirap talaga pag umuulan or nag-snow. Pero carry lang. Choice ko naman yung tumira dito sa medyo malapit sa downtown. So lapit pa tayo dito sa may field. Pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Holland Park.
dito sa Surrey, British Columbia. So yan, hanggang likod pa yun guys, meron. Tapos sa likod nun may playground, kaya pag summer dito or pag maganda yung panahon, marami naglalakad, maraming tumatakbo, maraming exercise. Tapos sa harap nito, ito yung building na to ay mall siya. So andyan dyan ako lagi nag-grocery kasi andyan yung TNT. Minsan isasama ko kayo guys sa aking pag-grocery dito. Yan, so malapit lang siya. Yan, so walking distance lang yung mall or yung grocery grocery store sa bahay ko. At saka yung station dyan lang din. So malapit lang din sa station. Kaya nagustuhan ko dito yung lugar. Ayan, ganyan yung kultura ng bus dito guys. Pero yung bus na sasakyan ko ay hindi pa dumating. Kaya maghihintay tayo. So yung nakita yun na guys, yung bus na sasakyan ko. Mamaya, ganun na ganun yung sasakyan kong bus. Pero number 321 lang siya. So maghintay tayo. Ito yung mahirap pag lalo na kasi yung maghintay ka. So nakakaano lang kasi kailangan mo magsuot ng ilang layers. So ito yung mahirap dito sa Canada pag wala kang sasakyan kasi maghintay ka talaga. Although napakaganda yung ano dito, yung transportation guys. Yung hintay lang sa labas, lalo na pag malamig. Ng around mga 15 minutes. Every 15 minutes kasi yung bus. So, yeah. Pero I think mas worse kung i-compare mo siya sa ibang province ng Canada, yung British Columbia. Kasi, ang pagkakaalam ko like sa Alberta or sa Toronto or part ng Toronto, laging nagsusnow, so everyday nagsusnow, so mas worse doon pag naghintay ka. At saka hindi maganda yata din doon hindi ganun kaganda yung transportation nila doon sa mga area na yon. Correct me if I'm wrong, comment down below daw kung yun yung ano. Basta yun yung pagkakaalam ko. Parang if you will compare it with British Columbia, mas maganda pa rin yung British Columbia. Although sabi nga nila it's expensive, which is really true. Expensive dito tumira, lalo yung cost of living. Pero I think pag maganda yung trabaho mo dito, pag PR ka na, pag stable ka na, napakaganda magstay dito sa British Columbia. So yan, hintay lang tayo ng ilang minutes. I-check ko nga kung anong oras yung dating ng bus. Wait lang. So yung travel natin ay around 1 hour and 4 minutes. Dalawang bus. So 8:29 pa darating ng bus. Ngayon mga 8:18 pa lang yata. So may mga kasama din ako dito naghihintay. Yan. So may parang ano lang siya, may parang waiting shed lang siya. Yan. Ganda dito. Maganda ngayon yung panahon guys, yung weather, kasi hindi masyadong malamig, walang ulan, maliwanag ang panahon, ang langit, maliwanag ang langit. Ayan. So yan, mamaya pag nasumakay na tayo ng bus ay papakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa loob, and hopefully sakay tayo or makaupo tayo ng maayos. Ayan na guys, nakikita na ang bus. So doon siya manggagaling. Yan na yung bus na sasakyan ko. Yan si kuya yung humarang. Yan, so hintayin natin yung bus ko guys. Ayun na guys, yung bus. Samahan niyo ako. 321 white. Samahan ako ng bus. Sa bus na ako. Nakaupo ako guys. Yan man nakaupo. So video ulit ako pag nakababa na ako. Bye. Yung pagbayad pala dito, pag nagbayad ka dito, itatap mo lang yung card mo dyan, Manila. So
dito banda guys may Jollibee na malapit. So kala nyo lang kayo lang may Jollibee dyan. Mayroon din dito. Ayan, kuha natin ng video dati. Ayan, Jollibee. Yep. Jollibee. Yeah. Pila guys ng sasakay. Dito guys, pag sumakay ka ng bus ay pag kailangan nila ay on time lagi, diba? Kasi schedule. So kahit parating ka na, hindi ka nila hintay ng bus. So, dapat on time ka din sa paghintay dito. Kasi hindi ka talaga hintayin kahit nasa harap ka na, basta nag-close na yung door, hindi ka nabubuksan. So, kakababa ko lang ng yan bus. Sinakyan ko, first bus. So, naglalakad na naman ako ngayon papuntang another bus stop para sa pangalawang bus natin. So, yan, sura pa guys. So, doon ako banda maghihintay again ng bus. So, may dadaanan tayo ng McDonald's. Then, gasoline station. Right now, yung regular fuel, yung price na is $185.90. Mahal. Yan. So, another 15 minutes na paghintay. Hopefully, parating na yung bus. Sana, parating na yung bus para hindi tayo maghintay ng matagal. So, walang bus. So, itatawid tayo doon guys. Pipindutin natin to para makatawid tayo. So, dito doon papunta yung white truck. Tayo dito tayo papunta. So, 64 up. Tawid tayo. Yung mga tao dito guys, or yung mga driver, napaka-disiplinado. Lagi nila iniisip yung mga tumatawid. Kaya always sila nag-giveaway. So, di ko alam kung ilang minuto pa yung hintayin natin. Pero dito tayo mag-wait ng 364 na bus. So, usually ang waiting time ay 15 minutes, pero depende kung baka nas malapit na siya, so hindi abutin ng 15 minutes, so hintay na lang tayo. So yan, ito yung paligid ng lugar kung saan ako ngayon. Yan, so medyo malayo pa yung office namin. Yan. So, update ako guys pag ando na ako sa office. And, yeah, see you there. Yay! Nakababa na ako ng second bus. Maglalakad tayo ngayon ng very, very light. Ilang minutes papuntang office. So, yan. Yung background ko. Tatawid na naman tayo. So, malapit sa office, may malaking park din. So, doon pa banda yung office namin. Tatawid pa ako. So, lalakad tayo. Ilang minutes. So, ito yung lagi kong
view dito. Naglalakad. Maganda dito sa office namin kasi malapit lang siya sa McDonald's, itong ganda. Then merong coffee shop dito, Tim Hortons, merong London Drugs, merong grocery store, Save on Foods. Yeah, so accessible lahat ng magandang establishments dito. Yan, so lakad pa tayo. So yung park na sinasabi ko, yan malawak din dyan. Last time dyan hinahanap yung Canada Day, yung lugar na to Cloverdale. So yeah, may event yan pag Canada Day. Yan yung sinasabi yung Tim Hortons. Yan. So update ako guys pag nasa loob na ako ng office or mas pag na malapit na ako sa office. Bye. Yan, malapit na ako guys. Actually maliit lang yung office namin dito kasi 80% ng operation namin na US based. So andito lang accounting, logistics, purchasing. Yeah, so yung president, ibang admin. So dito na ako. Yan pangalan ng company nga, like Craft. Pasok na tayo. Good morning. Hey, I'm back. Hey, welcome back. Good morning. So dito na ako sa guys. And so open the code. So ito yung table ko. May dalawang monitor. And then yun. Ano akong kasama. So prepare ko lang yung things ko. So ito yung sura ng checking ako ng email and Teams may message ako. So, ang tinatapos ko ngayon ay January financial. So, medyo busy ako today.
Kape muna tayo guys. So, kape muna tayo. This is my favorite mug. Courtesy of Starbucks. Yep. Gutom ako guys kasi hindi ako nakapag-breakfast. So tour ko kayo sa aming little pantry. Ayan, small room lang siya. Our fridge, coffee maker, then oven, toaster, then may small table kami dito. Hindi naman lahat kami dito kumakain talaga dito sa chair na to, sa table na to. So usually ako, tapos yung dalawang ka-opisina lang. But hindi kami sabay-sabay kumain. So, yeah. Ilan lang kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 lang kami dito sa office. Yung iba namin, or mas maraming group doon sa US na company. Ay, na office namin. So, last January, pumunta ako doon nag-inventory count. So, hopefully makabalik ako next time. This year. So, pinaglapanan. So, okay na yung coffee natin. Mahal lang siya. Tapos, gamitin natin ang dry. Yeah. So, vanilla. Kaya na tayo gumamit ng sugar. So, habang nagtatrabaho tayo, nag-coffee tayo. Yan. Okay na. Tingnan natin yung coffee natin. Sarap. So, since hindi ko mag-video kung ano yung ginagawa ko, ita-time stamp ko na lang mamaya kung ano matapos ko. Basta for today's checklist ko, yung una kong gagawin ay call ko yung boss ko na nasa US kasi may kailangan siya about sa President's Letter package for December. Then work ko yung analysis namin, tapos ng analysis for January 2025 financials. Then i-run ko ulit yung financial statements after analysis for CMUS company. Then after that, kung okay na siya, prepare ko na yung mga packages na isasubmit sa shareholder package. Kasi may meeting kami ng 26 Thursday. Wednesday. Or Thursday, yeah. 27 meeting kami. So, kailangan ko. And before I forget, magtax remittance ako kasi may deadline ako bukas ng sales tax at saka GST, QST, PST ko. Ano kong gagawin for today? Sunod naman hanggang mamayang gabi ako na office.
So katatapos ko lang ng call. So, lalabas ako for lunch break. And dahil wala akong dinalang pagkain for my lunch, samahan niya akong pumunta ng grocery store ng Save-On Foods or maybe Subway or Tim Hortons, I don't know yet. Samahan niyo ako mag-lunch.